nananalig sa balita niya. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinawag ni Jesus ang 12 at binigyan sila ng kakayahan at kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo at magpagaling ng mga karamdaman. At sinugo niya sila upang ipahayag ang paghahari ng Diyos at magpagaling sa mga may sakit. Sila'y pinagbilinan niya, huwag kayong magbaon ng anuman para sa inyong paglalakbay, kahit tungkod, supot, tinapay, salapi o bihisan. Makituloy kayo sa alinmang bahay na tumatanggap sa inyo at manatili roon hanggang sa pag-alis ninyo sa bayang iyon. At sakaling hindi kayo tanggapin, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok ng inyong mga paa bilang babala sa kanila. Kaya't humayo ang mga alagad at naglakbay sa mga nayon na ipinangangaral ang mabuting balita at nagpapagaling ng mga may sakit sa lahat ng dako. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. 2 linggo na po ang nakakaraan nang ako po ay may nakausap na isang batang estudyante, grade 5 na estudyante. At tinanong ko po ang batang ito at ang tanong ko sa kanya, anong gusto mong maging paglaki mo? Ang ine-expect kong sagot ho, sasabihin niya, isang propesyon. Marahil sasabihin niya, Father, paglaki ko, gusto kong maging bumbero. Paglaki ko, gusto kong maging doktor, maging teacher, maging pare, maging pulis. Pero nagulat na lamang ako sa kanyang sagot dahil ang sagot niya sa akin, Father, ang gusto ko po, paglaki ko, gusto ko pong maging makapangyarihan. Oh. Nakakagulat ho para sa isang grade 5 na estudyante. No? Kaya sabi ko, anong ibig sabihin ng gusto mong maging makapangyarihan? Sabi niya sa akin, kasi Father, kapag makapangyarihan ka, makukuha mo ang lahat. Kapag makapangyarihan ka, lahat ng gusto mo masusunod. Kapag makapangyarihan ka, magkakapera ka. Kapag makapangyarihan ka, sisikat ka. Kaya sinabi ko sa kanya, sana pagtanda mo, maintindihan mo ang ibig sabihin ng tunay na makapangyarihan. Na ang pagiging makapangyarihan, hindi pagdudomina, hindi upang lumamang sa kapwa, kundi ang tunay na makapangyarihan ay ang kapangyarihang makapaglingkod. Mga kapatid, bakit yung sinisimulan sa ganitong pamamaraan ang ating pagninilay sa tanghaling ito? Dahil sa ating ebanghelyong napakinggan, ang 12 apostoles ng Panginoon ay binigyan niya ng kapangyarihan. At anong kapangyarihan ang binigay ni Jesus? Magpahayag ng salita ng Diyos, magpagaling sa mga may sakit, magpalayas ng masasamang espiritu ng mga demonyo. Yaan ang kapangyarihang ibinigay ni Jesus sa 12. Ngunit merong mas malalim na gustong ipaintindi si Jesus. At ano yun?
ipinagkakaloob sa kanila ang kapangyarihan, hindi para lumamang sa kapwa, hindi para maging mapagmataas, kundi ang tunay na ipinagkakaloob sa kanila ng Diyos ay kapangyarihan ng paglilingkod. Mga kapatid, kung tayo po ay binibigyan ng kapangyarihan, hindi ibig sabihin tayo ay nasa taas. Kundi kung tayo ay pinagkakalooban ng kapangyarihan, tayo ay pinagkakalooban na maglingkod, magpakababa sa ating kapwa. Sana ganyan yung maintindihan natin. Sa mga oras na tayo ay pinagkakatiwalaan sa kapangyarihan, gamitin natin ito upang makapaglingkod kagaya ng mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya nga ano ang paalala ni Jesus sa kanila? Huwag kayong magdala ng kahit anuman. Huwag kayong magdala ng tungkod, supot, tinapay, salapi o bihisan. Bakit? Dahil para sa isang taong naglilingkod, sapat na si Jesus. Sapat na ang Diyos. At kung sapat na si Jesus, wala ka nang kailangang hilingin pa. Dahil ang Diyos ay mabuti. At kung tunay kang naglilingkod ng tapat, hindi ka pababayaan ng Diyos. Hindi ka papabayaan ni Jesus. Mga kapatid, sa punto ng ating buhay, lahat naman po tayo na pagkatiwalaan na ng kapangyarihan, karamihan sa atin. Pero nawa, wag nating gamitin ang kapangyarihan na ito upang maging mapagmataas, upang manlamang ng kapwa, upang manloko ng kapwa, kundi gamitin natin ang kapangyarihang ipinagkaloob sa atin ng Diyos upang maglingkod. At ang tunay na naglilingkod, umiibig sa Diyos. Ang tunay na naglilingkod kagaya ng mahal na pong Jesus Nazareno. Amen.